in-specify na lang namin na salit na instead of using the word charge to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung ganon. May rebisyon sa rekomendasyon, imbis na kasuhan sa preliminary investigation na lang dadaan. Tila mas malambot na nga ang partial draft report ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Pero ang sustansya ng ulat hindi naman daw nagbabago. Pero kung patapos na ang BRC, ang BNC, hindi pa. Ang aming pagsisiyasat sa mga proyekto sa Marikina naman, sumentro. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Exclusive bilyon-bilyong pisong kontrata sa loob ng 9 na taon nakuha ng iisang pamilya sa Marikina City. Di na pakakasuhan, binabagong Blue Ribbon Committee report, irerekomendang isa lang sa preliminary investigation sina Senador Joel Villanueva, Chis Escudero at Jinggoy Estrada. Isa pang exclusive mga ganap sa Senado, pinakikialaman daw ng ehekutibo. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Travel tax pinalulusaw ni PBBM. Panukalang anti-dynasty nasa priority bills din. Magdedemanda raw Cynthia Villar ng gagalaiti sa barangay security dahil sa bagong traffic scheme. Dating House Speaker Jose de Venecia pumanaw na sa edad na 89. Landmark ruling property co-ownership ng same-sex couples kinilala ng Korte Suprema. At fake news pala, Ann Curtis may inamin hinggil sa infamous I can buy you remark noong 2013. Bilyones ang halaga ng mga kontratang nakubra ng 3 kumpanya ng pamilya De Leon sa Marikina. At sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, halos lahat ng mga proyekto nasa distrito ng mga Teodoro. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Noong nakaraang September 2025, tila ginulantang ng contractor couple na Curly at Sara Diskaya ang buong bansa. Matapos nilang pangalanan ang mga public official na anila ay tumatanggap o nanghihingi ng kickback. Isa sa mga pangalang nabanggit sa sworn affidavit ng tinaguriang flood control royalty, si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ayon sa naging testimonya ng mag-asawang Diskaya, pinapadaan umano ang anila ay 18% commission sa isang Bell Construction. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko dahil hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Ang akusasyon, agad na sinalag ni Congressman Teodoro. Ayon kay Teodoro, isa lang itong demolition job matapos niya umanong i-expose ang ilang discrepancy ng DPWH budget sa 2026 NEP. Bukod pa rito, sinabi rin ni Teodoro na hindi pa siya congressman sa mga panahong binanggit ng mga Diskaya dahil nagsilbi siyang alkalde ng Marikina City mula 2016 hanggang 2025.
Ang kanyang asawa na si now Marikina City Mayor Maan Teodoro ang nagsilbing congresswoman ng kanilang distrito mula 2022. Ayon sa mga dokumento ng DPWH, ang Bell Construction ay pagmamay-ari ni Elmer De Leon, ang ama ng famous volleyball player na si Bea De Leon. Mula 2017 hanggang 2025, naka-corner ito ng 63 contracts sa Marikina City worth 3.2 billion pesos. Ayon sa datos, from 2017 to 2021, naglalaro lang sa 3 hanggang 7 kontrata ang nakukuha ng kumpanya sa lungsod. Sa loob ng mga taong ito, 2020, nakuha ng Bell Construction ang pinakamalaking bulto ng projects na aabot ang halaga sa 358 million pesos. Pero pagdating ng 2022, nagsimula nang umakyat ang bilang at presyo ng allocated projects na na-award sa kumpanya. 10 projects worth 426 million pesos ang nakuha ng Bell Construction sa 2022. Umakyat ito sa 15 projects worth 634 million pesos sa 2023 at pumalo sa 13 projects worth 824 million pesos noong 2024. Bumaba ito sa 4 projects worth 182.8 million pesos noong 2025 kasabay ng pagputok ng flood control corruption scandal. Sinuri namin ang mga nasabing kontrata. Out of 10 projects ng Bell Construction noong 2022, 7 lang ang matatagpuan sa distrito ng mga Teodoro. Pero pagdating ng 2023 hanggang 2025, lahat na ng kontrata nito sa 1st District of Marikina City mo lang makikita na pinamumunuan ni nooy Congresswoman Maan Teodoro. Isa sa mga project na hawak ng kumpanya ay ang Phase 3 ng multipurpose building na ito sa Barangay San Roque. March 26, 2025 pa dapat tapos ang proyekto pero nananatili sa 25.7% ang accomplishment status nito ayon sa DPWH Transparency site. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, nadiskubre rin namin na hindi lang isa ang construction firm ng mga De Leon. Pare-pareho ng address ang construction firms na Bell Construction, Streamline Builders Corporation at LTDL Builders. Lahat matatagpuan sa 10 Lilac Street, Concepcion 2, Marikina City. Pagmamay-ari ni Lowell De Leon, anak ni Elmer De Leon, ang LTDL Builders. Sa isang post nito sa Instagram, tila kasama silang mag-ama ng mag-asawang Teodoro sa 2025 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin si Lowell sa mga itinalaga ng DILG bilang temporary councilor sa lungsod ng Marikina noong April 2025 nang masuspinde sina nooy Mayor Marcy at iba pang city officials dahil din sa isang corruption investigation. Pagmamay-ari naman ng isang Rodolfo De Leon ng Streamline Builders. Sa kabuuan, aabot sa 150 contracts worth almost 4.5 billion pesos ang nakuha ng 3 kumpanya sa Marikina City sa loob ng 9 na taon. 107 sa mga proyektong ito o katumbas ng 3 billion pesos awarded sa 3 kumpanya sa mga taon lang ng 2022 hanggang 2025. Kung titingnan pa ng mas malalim ang datos, hawak ng 3 kumpanya ang at least 1/3 ng buong awarded infra project sa buong lungsod ng Marikina kada taon mula 2023 hanggang 2025. Bagaman walang ebidensyang nagpapakita ng ilegalidad sa pag-award ng contracts, ipinapakita ng DPWH data na malaking bahagi ng infra project sa Marikina City ay awarded sa iisang pamilya lang. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mag-asawang Teodoro pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng pamilyang De Leon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tila water down na ang partial draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kung saan sabit ang 3 senador. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Binabago raw ngayon ang wordings ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Laman ng committee report na ito ang posibleng plunder, graft, bribery at iba pang offenses ng 3 incumbent senators na sina Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Dawit sila sa iskandalo matapos lumitaw ang mga paratang na sangkot sila sa kickback scheme. Unang lumabas sa draft report na nire-rekomendang masampahan sila ng kaso. Pero sabi ni Lacson, mapapalitan ito ng rekomendasyong maisalang sila sa preliminary investigation. In-specify na lang namin na salit na instead of using the word charged to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung ganon. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, sopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko, may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala.
Mabago man ang wordings, hindi raw nito pahihinain ang nasabing report. We never deviated doon sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI. Paalala ni Lacson, kung may ipapadagdag o ipapabawas sa report ang kanyang fellow senators, kailangang maglabas ng ebidensya sa halip daw na magpuna. Hindi pa raw nila nakakausap ang Senate minority pagdating sa report pero kailangan ng at least 11 signatures ng Blue Ribbon bago ito maipresenta sa plenaryo. Bukas si Lacson sa puna o dissent pagdating sa usaping Blue Ribbon Partial Committee Report. Pwede silang may amend, may interpolate with reservations, will submit separate opinion, anything. Maski hindi nakasulat doon, pwede sila mag-interpolate, pwede sila mag-amend. Hihirit pa raw ng at least isa pang pagdinig ang Blue Ribbon pagdating sa investigasyon nito sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. That's politics. Yan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa revisions ng Blue Ribbon Committee sa partial draft report nito sa flood control scandal. May komento rin si Remulla sa naon siyang kudeta sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Di tulad ng mga naunang panayam, tila naging matipid si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasalita tungkol sa mga gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Pero nang tanungin siya kung biro lang ba ang sinabi nito para kay Senator Tito Soto sa kanyang radio program nito lang Sabado, running parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, pag may warrant of arrest, aarestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. sinabi kasi ni Remulla na hindi na dapat ipag-alala ni Soto ang panibagong coup attempt mula sa iilang mga senador dahil may naka-standby na raw na arresting team. Sa Senado, maaalalang kabilang sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Francis Escudero sa mga pakakasuhan sana base sa initial na draft ng Senate Blue Ribbon Committee report. Pero nirebisa ng Blue Ribbon Committee ang kanilang draft report at sa halip na kaso, preliminary investigation na lang ang haharapin ng mga nasabing senador. At nang tanungin si Remulla tungkol dito, It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. nananatili rin daw mahalaga ang ugnayan at pagtutulungan ng Ombudsman at Blue Ribbon Committee para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno lalo na sa usapin ng flood control. We look at the evidentiary value of everything that we can get. Kasi yung evidentiary value yung ating hinahanap eh. Kasi ang trabaho namin talaga, maglatag na ebidensya. Diba? So, it guides us to the proper direction. It gives us clues on what more questions to ask. And of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Pero yun, malaking bagay kasi yung ginawa ng Blue Ribbon Committee dyan. Kasalukuyan nasa Baguio ang Ombudsman team para sa kanilang 2026 to 2032 strategic planning. Nalayo mapagtibay pa ang mga mekanismo ng tanggapan para sugpuin ang korupsyon at katiwalian sa bansa. Nagsalita rin sa conference na Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin at Attorney Kirby Tibayan na kinatawan ng United Nations Office on Drugs and Crimes. At present, the idea of charter change is being floated in response to corruption. However, this is not the full solution. In fact, for corruption, it is tangential. I say for corruption, charter change is tangential. We must remember that even if charter change occurs, or whatever form of government our country chooses to adopt, we must anchor ourselves in the role of demanding accountability and going after corruption in any situation. Meron pa rin gaps. First of all, wala tayong Whistleblower Protection Act na national. So yung mga whistleblowers natin, hindi natin sila maprotektahan, and usually, most ng information talaga na makakatulong para sugpuin yung corruption
ay galing sa mga whistleblowers. Sa bahagi naman ng ombudsman, nananatili raw ang kanilang pangako na papanagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Gumugulong rin nila ang kanilang investigasyon sa flood control scandal at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DOJ na nagsisiyasat din patungkol sa issue. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Know your boundaries ayon sa konstitusyon. Para kasi kay Senador Dante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-move on na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakarang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Dante Marcoleta. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. A functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? So walang pakikialam mula sa executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So hindi the talaga purong democratic yung pagkakakuha alimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. Wala noon sa plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Bloc kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. I'm only a 7-month senator of the Republic. Sir, You might be, CPRD. parang pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila yung pick na sinabi ko na paano mo gagawin yun without giving it up. I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Ngayong araw, inaprobahan ng Kalayaan Municipality ang resolusyong hihiling sa Commission on Appointments na i-strike out sa official transcript o record ng CA ang give up KIG statement ni Marcoleta. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor MP Albaida, personal niyang iaabot sa CA at sa opisina ni Senador Marcoleta sa susunod na linggo ang kopya ng kanilang resolusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Lunes ng gabi, ito pinadala ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Ilang private citizens kasama ang mga abogado, religious at civil society leaders ang nagsampa ng reklamo na siya namang inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Attorney Amando Virgil Ligutan, ang isa sa mga complainant laban kay VP Sara. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Ligutan. Dorina, magandang gabi. Opo. So, what makes this third complaint different from the first two, sir? Okay, so as expected, hindi naman ganun kalaki yung difference ng impeachment complaint na na-file kahapon, no? For sure, yung nilalaman ng dalawang impeachment complaints, same pa rin. Same yung mga contents ng na-file ng mga complainants kahapon. Pero definitely, on the part ng third set of complainants,
kompleto Corina, kompleto yung allegations, no? Kompleto lahat ng grounds, yung ebidensya nakapaloob sa impeachment complaint na final kahapon. I see. So, wala pong karagdagang grounds or ebidensya dito po sa pangatlo. Parang ibang grupo lamang ang naghain. Oh, okay, so I think pag yung first impeachment complaint, if correct me if I'm wrong, parang hindi kasama yung affidavit ni Ramil Madriaga. Pero yung sa amin, yung sa third impeachment complaint, part ng ebidensya doon yung affidavit ni Ramil Madriaga, Corina. Ayun. At tulad po ng naunang impeachment complaints against the President, BBM, ito po ay dadaan sa pagsusuri. Yes. Kung if it is sufficient in form and substance. Opo. So I think we can confidently say na pinag-aralan lahat ng anggulo, lahat ng paragraph ng third impeachment complaint lulusot sa Committee on Justice when it comes to requirement as to form tsaka yung substance yung impeachment complaint. Definitely we are confident in that regard, Corina. Okay, kahit po isa o dalawa lamang, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalakas o matinding ebidensya laban po sa bise? Alright, alam mo yung pinakamalakas for me, yung threat, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng House Speaker, tsaka ng at the time, no, tsaka yung First Lady, no? Kasi parang I've been telling the public, hindi normal yung event na yung Vice President tinitreaten yung buhay, no, ng President at the two others, First Lady at House Speaker. For me, on that ground alone, Corina, the Vice President should be impeached and removed from office. Hindi normal. I think we are the only civilized nation in recent history where yung second highest official threatened to decapitate, sabi na, to decapitate the president. So for me, yun yung pinakamalakas. Yung pangalawa, yung mas komplikado pero malakas rin na ground, yung usaping confidential funds sa Corina. At ito ay nasa halagang, pag sinuma total po lahat ng mga amounts, magkano po lumalabas? Alright, so 612,500,000 pesos yung breakdown, Corina. 500 million went to the OVP, tsaka yung 125 million pesos, 112,500,000 pesos went to DepEd. So for a whopping total of 612,500,000, Corina. Ayun, okay. So ang impeachment complaints laban po kay PBBM ay ilang araw lamang po ang tinagal at ito po ay ibinasura, no? Dito po sa impeachment complaints, 3 laban sa bise. Mga gaano katagal po ninyo ang inyong tansya? Yung yung tansya ko, definitely longer than yung period na spent sa pag-analyze yung impeachment complaints against the president. So I think pwedeng ma-exhaust yung 60 session days na nakasaad sa Constitution to determine kung may merits pa yung impeachment complaint. Siguro hindi malayo sa 60 session days, Corina. Meron pong susunod na hakbang sakaling hindi magtagumpay? May tsansa po bang hindi magtagumpay ang reklamo? So as a litigator, I know yung chances of winning or losing, pero dito parang ang hirap naman for the Committee on Justice not to find the sufficiency in form of substance. Yung ebidensyang nakapaloob sa impeachment complaint, galing din sa kanila . Mapapansin mo yung third impeachment complaint, a big portion doon, yung mga ebidensya, yung mga testimonya, na-illicit yun during the Quadcom hearing. So parang babaliktad ba yung opinion ng House where they impeached the Vice President last year but this time hindi nila gagawin. Parang parang hindi siya magandang mensahe for the same body to impeach the Vice President last year and not to impeach her when pareho naman yung grounds na nakapaloob sa impeachment complaint last year saka yung mga impeachment complaints this time around, Corina. Kahit hindi po magtagumpay sa mababang kapulungan, pwede rin naman pong ang ombudsman will take the lead. Tama po ba yun?
Yes, pwede yun. Hindi, yung ombudsman kasi, pwede mag-investigate. Pero yun nga, it's a legal issue. Pwede ba siyang kasuhan, no? Pwede ba siyang kasuhan considering na she is an impeachable officer. So yung one school of thought is saying na pwede naman, pero hindi siya pwedeng ma-remove from office through yung criminal cases filed. On the other hand, sabi, she is immune. She is immune from any prosecution. So yun, we are not looking at the ombudsman muna. We are laser focused muna on proceeding with the impeachment cases against the Vice President, Corina. I see. Okay, malinaw po. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Amando Ligutan, ang isa po sa mga complainant laban kay VP Sara. Anytime, Corina, anytime. Dismissed na sa House Plenary ang impeachment complaints laban kay PBBM. 284 ang bumotong pabor sa desisyon ng House Justice Committee na ibasura ang dalawang reklamo dahil wala raw sustansya ang grounds for impeachment. 8 lang ang tutol dito habang 4 ang nag-abstain. Ibig sabihin, i-archive na ang mga reklamo at hindi maaaring pwedeng sampahan ng anumang impeachment complaint ang Pangulo hanggang January 2027. All set na sa Kongreso ang higit 20 bills na pinapamadali ni PBBM. Kasama rito ang panukalang magbubuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. 21 priority bills ang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kaninang umaga. Ilan sa mga ito ay ang pagtanggal ng travel tax, paglaban sa fake news and digital disinformation at expanded anti-online sexual abuse. Nagkaroon din ng usapan tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill na isa sa una ng inanunsyang priority legislations ng Marcos Jr. administration. Nasa public consultation phase na raw ang Anti-Dynasty Bill na iikot sa buong bansa. Mula sa parte ng Senado, nagsimula na raw ang consultation sa Pasig City. Ipinahayag din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapagaan sa gastusin ng mga turista at ng mga nagbabiyahe. Priority bill ng Pangulo ang travel tax abolition upang matulungang maiangat ang turismo ng bansa. Dahil ang travel tax ay ginagastos para pondohan ang educational assistance ng CHED, ang promotion ng National Commission on Culture and the Arts at tourism infrastructure projects worth 50% of total travel tax revenues, manggagaling na sa national budget ang mawawalang pondo kapag tuluyan ng tinanggal ang travel tax. Hindi pa idinetalya ng Malacanang ang nilalaman ng travel tax abolition bill, pero ang rason lang daw ng Pangulo sa pag-aaproba nito ay para pagaanin ang tourism sector na sa ngayon nahuhuli sa Asian neighbors bilang top-ranking tourist destination. Siniguro naman ng palasyo na magiging maingat ang pagbabalangkas ng fake news bill para walang masagasa ang karapatan para magsalita. Yun po ang ating nadinig sa Pangulo. Dapat balansin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Kinumpirma rin ng Malacanang na isa sa inaasahan ng Pangulong maipasa sa Hunyo ay ang Independent People's Commission Bill, pero hindi pa rin nilinaw kung saan na ngayon patungo ang brainchild ni PBBM na Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Exploration permit ng Woggle Corporation suspendido na. At Nadine Lustre, sino kaya ang susuportahang presidential candidate sa 2028? Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sa pool sa video, ang traffic tantrum ni dating Senador Cynthia Villar. Nangyari yan sa harap ng kanyang bahay sa BF Resort Village sa Las Piñas. Nahuli cam ang pakikipagtalo ng senador sa security personnel dahil daw sa ipinatutupad na traffic scheme sa lugar. Anong kalsada yung harap ng bahay ko yan lahat? Bakit yung iba hindi mo nilalagyan? At saka...
inaayos lang po natin yung traffic. Halika po, Nag-dry run daw ang Homeowners Association nitong February 5 para sa traffic adjustment at nagtalaga ng linya para sa school-bound vehicles. Pero nakialam umano ang kampo ng mga bilyar kaya mas lumala ang traffic. Pero paglilinaw ng dating senadora, nangyari ang insidente nang mag-install ng no U-turn signage at mga bollard sa harap ng kanyang bahay. Hindi raw sila kinonsulta o inabisuhan man lang. At sa halip na makipagdialogo, sinubukan pa raw pasukin ng ilang individual ang kanilang property. Edited at malisyoso rin daw ang video na ikinakalat sa social media. Nasabat ng mga otoridad ang tangkang pagpuslit ng daan-daang milyong pisong halaga ng shabu sa bansa. Ibinida ng DILG ang operasyon dahil di raw kailangang pumatay para magtagumpay. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Mahigit kumulang 41 kilo ng shabu ang iprinisenta ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port ngayong Martes. Nadiskubre ang mga itong nakasiksik sa container van na nakadeklara umano bilang marble na galing pa sa Afghanistan. Nagkakahalaga ito ng nasa 278 million pesos. Ngayon lang namin naranasan yung ganitong klaseng pagpapasok ng illegal drugs, ng shabu na nakatago sa loob ng mga bakal. Normally, inilalagay yan sa mismong boxes. Naharang ang kargamento sa maagang intelligence report na ipinadala ng Philippine Drug Enforcement Agency sa BOC noon pang December 2025. December 31 daw dumating ang shipment at mula noon ay dumaan na sa samut-saring pagsusuri. Dahil lampas na sa 15-day reglementary period at wala pa rin kumukuha, dineklara na itong abandoned. Originally, ang plano talaga diyan with PDEA, magkaroon ng tinatawag na controlled delivery upang makuha nga natin saan papunta yan, pati yung distribution network. Gumugulong na ang investigasyon ng BOC sa nakadeklarang consignee ng kargamento, pati na ang pagtukoy sa posibleng local contacts ng manufacturer nito sa Afghanistan. Kumpiyansa silang sa pakikipagtulungan nila sa iba pang law enforcement agencies ay mapagtatagumpayan ang laban kontra iligal na droga. Slowly, we are winning the war. Hindi naman pwedeng overnight nuclear option na lahat mawawala eh. But we are winning. We are winning by curtailing the supply side, not the distribution side. Hindi yung maliliit na tao ang pinapatay namin. Kinukuha namin yung malalaki na pumapasok dito, na sila mismo nag-aangkop, nag-aangkat papunta rito. Kaya makakaasa kayo na yung whole of nation approach namin is for the good of the country. Na ang enforcement ay mas importante kaysa EJK. Sa 3 taon pa lang daw na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa 95.6 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang kanilang nakumpiska sa mas pinalakas na enforcement. Sa pagputol daw kasi sa supply, tumataas ang presyo ng iligal na droga sa merkado na nagpapababa umano sa antas ng krimen sa bansa. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Patay sa hit and run ng isang pedestrian sa Cebu City nitong weekend. Naka-hospital arrest ang suspect sa ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Dead on arrival nang isugod sa ospital ang pedestrian na nabangga ng isang driver sa barangay Paseo Rodolfo, Maria Luisa Village, Cebu City. Ayon sa mga otoridad, February 8 ng gabi nang mangyari ang insidente. Kinilala ang biktima bilang si Andrew Fajarillo, 21 years old. Ang suspect naman ay si Ping Kingston Ralco. Base sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang minamanehong gray Innova ng suspect at unang bumangga sa isang nakaparadang sasakyan bago tamaan ng biktima. Hindi huminto ang suspect. Mamadali po siya umalis sa area at diretso. Accordingly, sabi ng nakita is mabilis yung pagkatakbo niya sa kanya. Accidentally nabangga niya yung isang pedestrian kung sa may malapit sa may GCP Escobar. Tapos tumilapon itong pedestrian. Sa ngayon, naka-hospital arrest na si Ralco. Negatibo naman siya sa liquor test. Mahaharap si Ralco sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injuries. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel.
Nagbabala ang Health Department sa mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Ayon sa DOH, posible itong makaapekto sa upper respiratory system, mata at balat. Kaya payo ng ahensya magsuot ng safety goggles, face masks at mga damit na may mahabang manggas, pati pantalon. Naka-alerto naman ang health facility sa Albay para sa mga mangangailangan ng medical attention. Isang buhay na humubog sa Republika ng Pilipinas. Ganyan inilarawan ng kanyang pamilya at mga anak-anakan sa politika ang yumaong si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Balikan natin ang kanyang karera sa Agenda Report ni Hannah T. Pumanaw na si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa edad na 89. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya ngayong araw. Kilala bilang JDV o Manong Joe, naluklok siya bilang representative ng 4th District ng Pangasinan sa loob ng 7 termino. Siya lang ang tanging House member na naluklok bilang Speaker sa loob ng 5 termino. Dati na rin siyang head ng Lakas CMD Party, ang dominant political party ng bansa. Bago naging politiko, mamamahayag si De Venecia na nag-aral ng journalism sa Ateneo de Manila University. Una siyang nagsilbi sa Kamara noong late 1960s at nagawarang isa sa 10 outstanding congressmen bago ang martial law. Tumakbo siya bilang Pangulo noong 1998 pero natalo kay dating Pangulong Joseph Estrada. Matindi ang pagdadalamhati ni Senador Loren Legarda sa pagpanaw ni Manong Joe. Anya, hindi raw siya magiging senadora ngayon kung hindi ito ni-recruit ni De Venecia noong 1997. True statesman kung ituring ni Legarda ang dating House Speaker. Nawalan daw siya ng mentor at kaibigan at aalalahanin daw ni Legarda ang words of encouragement nito sa kanya. Nakiramay din sa De Venecia family si Senator Cheese Escudero. Nung siya ang Senate President, ipinasa ang isang Senate resolution para i-honor ang buhay at legasiya ni De Venecia. Ani Escudero, sa kanyang neophyte years sa House of Representatives, naging father figure niya si JDV. Masikap daw ito magturo sa mga nakababatang mambabatas gaya niya na siyang naging inspirasyon nila para maglingkod. Nagluluksa rin ang dagupan ayon kay Mayor Belen Fernandez. Sa nooy lindol na naranasan ng syudad noong 1990, si JDV raw ang tumulong para makakuha sila ng sapat na pondo sa rehabilitation at recovery. Nagbigay tribute din si former House Speaker Martin Romualdez kay JDV. Anya, isa siya sa mga haligi ng Philippine democracy na humubog daw nito dahil sa kanyang tapang at pakikitungo sa iba. Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Bad news sa ating mga consumer, may dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong Pebrero. Ang detalye sa Agenda Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dagdag singil ang Meralco na 22 centavos kada kilowatt-hour ngayong Pebrero. Apektado nito ang budget ng rider na si Aldwin. Malaking epekto po yun sa amin, ma'am. Kasi katulad namin, mga MC taxi rider lang po, ma'am. So yung mga madadagdag na bill na sa aming kuryente, malit man, ma'am, yan o malaki, malaki epekto yun sa amin, ma'am. Kasi malit lang din po ma'am kinikita namin sa pang-araw-araw. Problemado rin ang negosyanteng si Nanay Loleng. Katulad po ngayon, matumal po ngayon, ang hirap po. Imbis na pangkain na yun, di ba? Ayon sa Meralco, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng singil ay ang mas mataas na transmission at universal charges. Sa pagtataya ng Meralco, ang mga household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan ay makakakita ng humigit kumulang 45 pesos na dagdag sa kanilang bayarin. Aabot naman sa 111 pesos ang dagdag sa mga tahanang umaabot sa 500 kilowatt-hours ang buwan ng konsumo. Samantala, pinaghahandaan na ngayon ng Meralco ang pagpasok ng buwan ng Marso o panahon ng tag-init. Alam naman natin na pag tag-init, nandyan na po yung anticipation of higher demand for energy, which in turn will also put pressure
on prices as well. Habang papalapit ang tag-init at inaasahang tataas ang demand sa kuryente, muling pinaalalahanan ng Meralco ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makontrol ang gastusin sa kabila ng pagtaas ng singil. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante. Mag-ingat sa budol dahil sa lumalaganap na cyber fraud threats. Kabilang dito ang tinatawag na social engineering schemes at identity theft kung saan marami na raw ang nabiktima ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Tila nagulat ang theater actress at host na si Rachel Pulyon nang makita ang kanyang muka na ginagamit sa isang Telegram group chat ng isang lending app. Kwento ni Rachel, 2 beses na siyang naka-encounter nang sumubok na manghuthot gamit ang kanyang mukha. Yung nag-PM po sa akin, muntik na siya ma-scam kasi po, nangihiram siya dun sa lending app nila ng pera pero ang sabi, kailangan daw po muna mag-deposit ng money. Para ang sabi po kasi niya sa akin, it's a big amount. Para kung manghihiram ka daw ng 80,000, parang 4% or 10% of the 80,000. Kwento pa ni Rachel, klaro ang kanyang balanse sa online loans at hindi raw siya gumagamit ng kahit anumang online loan app. Ang loan ko po ay sa isang kooperatiba, which is binabayaran ko siya every week. And then if ever naman po na meron akong binabayaran through Paymaya and also GCash. Yun po. Yun lang po. Ang kaso ni Rachel ay isa sa mga halimbawa ng identity theft at social engineering. Bagay na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay siyang pinakamataas na sanhin ng financial losses dahil sa cyber fraud. 78% ng mga nawawalang pera ng mga Pilipino dahil sa cyber fraud ay dahil sa mga pambubudol, account takeovers at pagnanakaw ng identity. In fact, in the region, the top risk is the authorized push payment. Also, social engineering, wherein yung depositor would be convinced to make the payment or investment. So dito papasok yung love scams. So ganun yung nagiging trend at nakikita din on cyber scams. Kaya dahil sa tumataas na insidente ng cyber fraud, balak ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na maglatag ng bagong security guidelines katuwang ang BSP. Ang mahirap para sa mga biktima, and hindi ko naman tinatawag sa mga bangko to eh. Ngayon, isang participation mo lang, sabi ng mga bangko, wala na kaming kasalanan dyan. Pag-click mo lang yung link, kahit wala ka pang binigay na details, na-absuelto si bangko dyan. So, we're trying to come up with stifter rules. Dapat ang shift, consumer protection. Kasi para sa bangko rin eh, pag yung mga tao yan nawalan na ng tiwala sa mga banking institution, financial institutions natin, kawawa tayo lahat, kawawa lalo sila. Makikipagtulungan din daw ang CICC sa malalaking asosasyon gaya ng Bankers Association of the Philippines para masigurong hindi maibabalik sa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas. May payo naman ang PNP Anti-Cybercrime Group para makaiwas sa mga financial fraud online. Kailangan natin i-maintain yung proper hygiene natin, cyber hygiene natin, yung pag-use natin ng mga multi-factor authenticator, hindi lang po yung, wag natin pabayaan na gumamit tayo ng mga madaling maisip na password. Kumbaga, we will use strong passwords. Ayon pa sa PNP-ACG, dapat mas lalong seryosohin ng online businesses ang Know Your Customer o KYC protocols para maiwasang mabudol ng mga scammer. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Suspendido na ang mining exploration permit ng British firm Waggle Corporation sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ayon sa liham ng Mines and Geosciences Bureau na natanggap ng opisina ni Senador Erwin Tulfo, ipinatupad ang suspensyon dahil sa force majeure, kaugnay ng matinding pagtutol ng komunidad, mga barikada at banta sa kaligtasan at kaayusan sa lugar. Pero pansamantala lamang ito at mananatili hanggang sa maibalik ang normal at ligtas na operasyon sa permit area. Inutusan ng kumpanya na itigil muna ang lahat ng exploration activities, pero tuloy pa rin ang pananagutan nito sa environmental rehabilitation.
And Curtis setting the record straight about her alleged iconic remarks sa isang club noong 2013. The actress made headlines back then nang mag-cause umano ng commotion sa isang venue. Sinabi niya raw kay Fem Baranda, quote, "I can buy you, your friends, and this club." But sa Ang Walang Kwentang podcast, Curtis said she was told by her friends na she never uttered the infamous remark. Pero now she's owning up to it now because it's so iconic. Hindi raw niya dininay noon dahil she believed it would not have mattered. She's not bothered din daw sa critics because she knows the truth. The president has spoken ahead of the 2028 elections. Ni-reveal ni Nadine Lustre kung sino ang best presidential candidate for her. She renewed her support para kay former VP and now Naga City Mayor Leni Robredo. Giit niya, sometimes the best presidents are those who don't want to run. Asked whether she would try to convince Robredo na tumakbo ulit, Lustre deferred sa dating presidential bet. But she would respect daw kung anuman desisyon ni Robredo for now. Lustre says, let's cross the bridge na lang when we get there. Edu Manzano calls out political families na nadya umano sa isang golf tournament. But pati ba naman daw sa low-stakes game tila may corruption? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Again, ang 180. Give it up for Ronan Leviste and Darren Flores. Sinalubong ng Kantsawan ang pagkapanalo ng top 2 teams sa Mango T38 ng Alabang Country Club, ang team ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte at former Lian Batangas Vice Mayor Ronan Leviste, ang anak ni dating Batangas Vice Governor Mark Leviste. Naging usap-usapan ang scorecard ng dalawang team na may overall net scores 180 para sa first placers na sina Leviste at 175 ng second placers na sina Villafuerte. Kahapon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Alabang Country Club at binawi ang awards ng dalawang team dahil sa sinasabi nitong highly unusual and statistically improbable scores na mga koponan. Ipinababalik din ng Board of Directors ang trophies na ibinigay sa teams ni Leviste at Villafuerte. Unanimously approved ng Alabang Club ang resolusyon matapos imbestigahan ng board at Mango Tea Committee ang team scores, pero hindi naman sinabi rito na nandaya ang dalawang team. Sa nakalap na video ng Bilyonaryo News Channel, rinig na rinig ang pangangantsaw sa awarding ceremony ng tawagin ng first placers na sina Leviste. Hindi man nagbanggit ng pangalan, malaman ang mensaheng inilabas ng aktor na si Edu Manzano matapos pumutok ang issue. Anya, golf is self-policing at kapag may pandarayang nangyayari, malinaw daw ang mensahe nito. Mas pinahahalagahan ang manalo kaysa magpakatotoo. Dagdag niya, this is how corruption survives. Through small dishonest acts, people excuse because laro lang. If they cheat when nothing matters, imagine what they do when everything does. Sinubukan natin kunan ng pahayag sina former Vice Mayor Leviste at Governor Villafuerte pero hindi pa sila sumasagot sa ating mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. 25 BIR personnel kinasuhan na dahil sa pang-aabuso sa LOAs. At Epstein accomplice humarap sa Kamara ng Amerika. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and south or north and southbound lanes. Humarap sa US probe si Ghislaine Maxwell, ang accomplice ng late sex offender na si Jeffrey Epstein. Pero tumanggi siyang sumagot sa mga tanong ng mga mambabatas matapos i-invoke ang kanyang right against self-incrimination. Ayon sa kanyang abogado, magsasalita lang si Maxwell kung bibigyan siya ng clemency ni US President Donald Trump. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions.
My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Ms. Maxwell, did you at any time play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Convicted for sex trafficking si Maxwell noong 2021, siya umano ang bugaw ni Epstein. Binatikos naman ng ilang US lawmaker ang Epstein files na ipinakita sa kanila ng US Justice Department. Ayon sa kanila, over-redacted ang mga dokumento. Iniuugnay ang late sex offender na si Jeffrey Epstein sa ilang powerful business executives, celebrities at mga politiko, kabilang si US President Trump mismo. But what I saw that bothered me were the names of at least 6 men that have been redacted that are likely incriminated by their inclusion in these files. So that's the first thing that I saw. It took some digging to find them. Our bigger concern is that there's still a lot that's redacted. Even in what we're seeing redacted versions. I thought we were supposed to see the unredacted versions. Sa kabila ng sigalot sa laot, maaari pa rin naman daw magkasundo ang Pilipinas at China sa ibang mga bagay at diplomasya pa rin ang dapat mangibabaw. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi dapat sa sigalot sa West Philippine Sea lang umiikot ang relasyon ng China at Pilipinas. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez. Walang isusuko ang Pilipinas at hindi magbabago ang tindig, tono at paninindigan ng bansa sa pag-assert ng ating karapatan pero mas matimbang anya ang diplomasya. Kaya sa darating ni ASEAN hosting ng Pilipinas at ang muling pagsubok ng rehiyon na bumuo ng isang binding code of conduct for the West Philippine Sea, nakikitang point of contention ni Romualdez kung magkakasundo ba ang mga bansa na international waters ang West Philippine Sea kaya walang iisang bansa ang dapat nagmamay-ari nito. It's simple that the international waters, no one is in control. And that's where the competition is. I mean, economic competition, but the conflict, potential conflict, is that China claims it's theirs. The United States says, no, it's not all yours. Sa kabila ng tensyon na ito, nagpaalala si Romualdez na hindi either-or situation ang diplomasya kung saan kailangan mamili ng iisang kakampihan ang Pilipinas dahil at the end of the day, ang kapakanan ng bansa ang nakasalalay. It's not a question of whether we have a choice between having to go with China or with the United States. It's a question of what we want for ourselves. Bagaman mainit ang palitan ng salita ng ilang opisyal ng bansa at ng Chinese Embassy na umabot pa sa paghahain ng resolusyong ideklarang persona non grata ang ilan sa kanilang officials, dapat manatiling bukas daw ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa China sa ibang bagay gaya ng climate change. Umatras na raw kasi ang Amerika sa Paris Accord maliban sa pag-alis nito sa United Nations Framework Convention on Climate Change at Green Climate Fund. Iisa naman ang pagtingin ni Romualdez at ng Malacanang sa pagtatalaga ng bagong Maritime Affairs spokesperson ng Department of Foreign Affairs. Iba-iba po kasi ang kanilang goal. Iba-iba po ang kanilang pagiging spokesperson. Iba-iba yung kanilang topic. Pagdating po sa DFA, it's more on the policy. Pagdating po, let's say, sa Philippine Coast Guard, sa operation sila. So magkaiba po kasi ang magiging mensahe ng Philippine Coast Guard as compared sa DFA. Tila magkaiba man ang tono ng DFA at ng Philippine Coast Guard sa ngalan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, firm pero diplomatic na usapan daw ang gusto ni PBBM. Unang naging ambassador si Romualdez sa ilalim ng Duterte administration kung pag-uusapan daw ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Administrasyong Marcos, the Philippines has returned back to the fold. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tumulak pa iligan si DPWH Secretary Vince Dizon para sa kanyang nagpapatuloy na inspeksyon at tulad sa mga nauna niyang lakad, mga sirang proyekto pa rin ang tumambad. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy.
Isa ang Iligan sa mga lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Basyang nitong weekend. Look how silted this is on Sa kanyang inspeksyon sa lugar, tumambad kay Public Works Chief Vince Dizon ang nasirang tubod bridge kasama ang nagtumbahang puno, halaman, mga nasirang lupa at mga inanod na sasakyan bunsod ng matinding pagbaha. Dahilan para ipag-utos ng kalihim ang agarang dredging ng Tubod River para sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig sa ilog. Magrenta ka na ng equipment sa mga kontratista, eh ba? Yes, sir. ASAP po. Para pa-clear na to. ASAP. Tapos yung roads, i-clear Yes, natin. sir. Yes, sir. Mag-set ka na ng deadline, di ba? Para, Yes, sir. Pati yung local. Pero national, we're cleared na. Clear na yung national. Passable po lahat. Clear na bang national? Yeah. Mayor? Somehow. Medyo, ito lang yung problema, yung mga nasa gilid-gilid, yung dinaanan natin. Clear na lang natin yung Yes, sir. yung national, and then start clearing the locals na. Sunod na sinuyod ni Dizon ang Panuliran Bridge sa Barangay Abuno. Sirang dike at naputol na tulay na siyang nagkokonekta sa Iligan City at Marawi City ang sumalubong sa kanya. Agad niyang ipinag-utos ang pagsasaayos ng mga ito. Inassure ko lang si Mayor na kung ano man ang kailangan ng city, nandito yung DPWH. No? Kasi yun talaga ang dinirect sa amin ni PBBM. Nandito na si Sec Rex nung Saturday. I could not make it, pero I made sure na as early as possible makapunta ako dito para talagang mamobilize natin lahat ng support na kailangan ni Mayor. Sa ngayon, itinatayo na ang pansamantalang tulay sa Panuliran na inaasahang matatapos sa loob ng 2 buwan. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Hindi raw palalagpasin ni Senador Ping Lacson na panagutin ang mga tiwaling opisyal ng BIR na nangungutong umano sa mga taxpayer gamit ang letters of authority ng ahensya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Before you start thinking of doing something foolish, just imagine yourselves, or yourself, wearing the yellow uniform na may malaking PDL, person deprived of liberty. Ito ang paalala ni Senate Blue Ribbon Chair Ping Lacson sa mga gumagawa ng kalokohan sa BIR. Yan ay sa huling pagdinig ng Blue Ribbon sa di umano'y pag-abuso sa Letters of Authority o LOA ng ahensya. Babala niya, ang kasong plunder ay umaabot sa 20 taon, kaya't bago maging kulokoy, anya, think thrice or even 10 times. Even yung ginawa mo 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, pag nabulat-lat yan, baka merong pagkalagyan. Naglunsad na ng serye ng reforma ang BIR pagdating sa pag-abuso ng mga LOA, ang Letters of Authority at Mission Orders, para dapat sa pagsisigurong nakokolekta ng maayos ang mga buwis. Una nang lumitaw ang di umano'y bribery system sa BIR at makailang beses na pagpapadala ng LOA ng Revenue District Offices sa mga negosyo. 2% lang daw sa total tax collection ng BIR sa business sector ay galing sa LOAs at MOs. 98% ay voluntary tax payments mula sa businesses. Bilang tugon, ipinresenta ni BIR Chief Charlito Mendoza na system-generated na raw ang pagdetect sa mga taxpayer na kinakailangang i-audit. Yan ay para may less human intervention at hindi na makatarget pa ang mga BIR personnel ng mga taong gusto nilang lokohin. Isa pa sa mga reforma ay ang online LOA verification tool ng BIR para magamit ng taxpayers at suriin kung authentic o valid ba ang LOA na natatanggap nila. Anonymized na rin ang audit assignments ng BIR officers. Ibig sabihin, hindi nila kilala ang taxpayer na i-assign sa kanila para i-audit. Paraan para makaiwas sa oportunidad mang target, mang special treatment o mang impluensya. Nasa 25 kawani na raw ng BIR ang nasampahan ng kaso at mananagot ang mga tauhang hindi susunod sa bagong memo nila patungkol sa revenue orders. Pinare-reshuffle na rin ang ilang mga tauhan ng BIR. Kung ang ebidensya ay magpapatunay na talagang may malaking kasalanan na nagawa na nangangahulugan na dapat siyang mabigyan ng parusang dismissal, i-dismiss po natin sila. Kailangan daw ng gobyerno makapag-generate ng mas malakas na revenue collection, lalo na't nahaharap tayo sa 200 billion peso shortfall ngayong taon, ayon kay Senator JV Ejercito. Now that you already kaya nung natigil yung LOA at lahat at ngayon papayagan na, but with the reforms that you have instituted, we are expecting that this time around na we will have much bigger
revenues to be collected, no? Na sana naman yung pumasok na may resibo na ngayon, talaga mas malaki na para we need the revenues badly, no? Huling mensahe naman ni Lacson sa BIR bago tapusin ng komite ang pagdinig tungkol sa ahensya. May the force be with you. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Hindi lang maraming Pinoy ang nagulat sa results ng Miss Universe 2025. Sa interview ng The Pageant Nerd, former Miss Universe Natalie Glebova revealed na 70% ng judges were also surprised. They all believed daw na Miss Mexico Fatima Bosch should not have won. Glebova herself served as a judge sa competition. Una nang lumabas ang accusations na rigged ang pageant dahil sa business ties ng tatay ni Bosch at Miss Universe owner Raul Rocha. Many believe deserve manalo ni Miss Philippines Atisa Manalo, who was third runner-up. Swifties are not happy with Kyla Nicole's Super Bowl ad. May pa-shade kasi si Kyla sa kanyang ex na si Travis Kelce at fiancé nito na si Taylor Swift. Sa commercial, gumanap ang emotional injury specialist na si Tiffany Haddish at Ben Simmons. Kyla at one point said the two promised her that they would quickly put an end to the ex-girlfriend fiasco that she's been going through. Simmons jokingly clarified na ang sinabi niya raw ay word na swiftly. Marami ang nagulat sa appearance ni Kyla ayon sa ilang netizens. Embarrassing ang clip and she's not definitely beating the obsessed allegations. Others advised her na mag-move on na and stop being known as just Travis's ex. Isa pang usap-usapan mula sa Super Bowl ang tila nag-hard launch na Kim Kardashian at Lewis Hamilton. The two sat side by side sa Levi's Stadium as even spotted chatting comfortably. Dating rumors about the two have recently intensified dahil sa kanilang umanong private trips to Europe. Dumalo rin si Super Bowl si Kendall Jenner na ex ni halftime performer Bad Bunny. Kung meron nag-hard launch, meron din daw nag-break up. Eagle-eyed netizens noticed na hindi na IG mutual sina Cardi B and NFL star Stephon Diggs. This comes shortly after Diggs and the New England Patriots lost the Super Bowl to the Seattle Seahawks. Dumaloy rin sa game si Cardi and even appeared during Bad Bunny's halftime show. Diggs and Cardi welcomed the Sun last November. Ownership ng same-sex couples kinalala na ng Supreme Court. At King Charles ready to support any police investigation kay former Prince Andrew. Isa pang traffic check ngayong Tuesday, rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Bigo ang abogadong si Evelyn Ursua sa kaso ng kanyang dating partner na si Jennifer Joseph tungkol sa pinagtatalunan nilang property sa Quezon City. Sa isa kasing landmark ruling, kinatigan ng Korte Suprema ang karapatan ng same-sex couples na maging co-owners ng kanilang mga ari-arian. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kinikilala ng Korte Suprema ang tinatawag na co-ownership ng mga pumapasok sa same-sex relationship. Ayon sa kataas-taasang hukuman, base sa Article 148 ng Family Code, tinatanggap nito ang co-ownership ng mga magkarelasyon na naninirahan sa isang tahanan pero hindi pwedeng ikasal. Pero may tuturing lamang na co-ownership ay kung ang magkasintahan ay parehong may kontribusyon sa kanilang mga material na pagmamayari. At para sa korte, mahalaga ang signed acknowledgement ng bawat isa na magpapatunay na kapwa may ambag sila sa kanilang mga property. Sa 14-page decision kaugnay sa kaso ng dating magkasintahan na Jennifer Joseph versus Evelyn Ursua, kinatigan ng SC ang petition ni Joseph na balikan ang naging desisyon ng Court of Appeals at Regional Trial Court. Tinukoy dito na walang karapatan ng petitioner sa mga ari-arian ng kanyang kasintahan.
at pinagbabayad pa siya ng nasa 330,000 pesos para sa moral at exemplary damages. Sinubukan pa niyang umapila pero ito ay binasura ng Court of Appeals. Ngayon, binaliktad ng SC ang mga naunang desisyon matapos respetuhin ng mga maestrado ang mga ambag ng nagrereklamo sa mga ari-arian ng kanyang dating karelasyon. Ayon sa Korte Suprema, proteksyon ito ng magkasintaang miyembro ng LGBT community kung sakali mang umabot sa hiwalayan ng kanilang relasyon. Paliwanag ng SC, ang mga ari-arian na may kontribusyon ng parehong magkasintahan ay makukonsiderang common property. Hiling pa nila na kinakailangan rin daw pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang usapin kaugnay sa same-sex relationship dahil hindi mareresolba ng korte ang lahat ng mga problemang kinahaharap at kahaharapin ng mga same-sex relationship. Para sa agenda ay Sayamira Fuentes, Abante. Inihain ngayong araw sa Kamara ang mga panukalang batas na magbibigay ng karagdagang proteksyon para sa ating mga pets at ang pagkamit ng malusog na kinabukasan para sa lahat. Suportado ang mga ito ng award-winning actress na si Nadine Lustre. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Magkasama sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, ilang grupo at ang aktres na si Nadine Lustre nang dumating sa Kamara kanina para maghain ng panukalang batas na may kaugnayan sa kalusugan at sa mga alagang hayop. Ang House Bill No. 7696 ay naglalayong palakasin ang pagpapatupad at pagbabantay sa mga batas para sa kapakanan ng mga hayop sa pamamagitan ng pagtatatag ng Animal Welfare Desk sa lahat ng pulisya at paglikha ng Animal Welfare Ombudsman Unit para sa pangangasiwa at pagmamanman na tinatawag na Animal Welfare Enforcement Act. Sabi ni De Lima, kung makakapasa ay mas mabibigyang pansin na ngayon ang anumang hayop na walang awang minamaltrato. Para ma-monitor yung mga pagre-report at yung data about the cases of animal cruelty. Ang House Bill 7697 naman ay nagtatatag ng isang pambansang programang para sa plant-based na kalusugan na tatawaging Gulay para sa Kalusugan at Kalikasan Program. Sa ilalim ng panukalang Gulay para sa Kalusugan at Kalikasan Act, ay kailangang maipresenta na sa bawat hapagkainan ay may gulay na nakalatag. Suportado ang mga panukalang ito ng civil society groups. Like what these bills, it's because we believe that this is a win for everyone. It's a win for the anymore, because this is a win for our health, for obviously our farmers as well, for the environment, for the small times, for the children, and of course for the animals. Ang Animal Welfare Desk Bill po ay magbibigay lang ng bridge o malinaw na pathway para po madali nating ma-report ang cruelty to animals. Hindi na natin kakailanganin na maghintay pa kung maging viral ang isang video na nagpapakita ng pagmamalupit sa mga hayop. Ini-empower nito ang bawat Pilipino na pumunta sa police station para isumbong kung meron kayong na-witness na cruelty to animals. Umaasa silang agad na may papasa ang mga panukala at susuportahan din ng ibang mambabatas. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Billionaire News Channel. Mr. Nice Guy. Yan ang bansag kay two-time PBA champion Gabe Norwood. At sa kanyang pag-exit sa basketball scene, iiwan niya ang isang legacy that goes beyond the four sides of court. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias. Isang gabi na puno ng pagkakaibigan at tribute para sa retirement ng PBA player na si Gabe Norwood. Tinawag na a legacy celebration ang intimate gathering kasabay ng kanyang 41st birthday. Present sa okasyon ang piling personalidad ng liga, kabilang sina PBA Commissioner Willie Marcial, Al Francis Chua, L.A. Tenorio at mga dating kasama niya sa Rain or Shine Elasto Painters, ang team na kung saan siya naglaro sa loob ng halos 2 dekada. 17 years, 1 jersey, 1 standard. Sa panahong uso ang roster shake-ups, nanindigan si Norwood sa konsepto ng loyalty, isang katangiang bihira na sa modern basketball. 2 championship ang kanyang nasungkit with Rain or Shine, but more than the title, iiwan niya sa kupunan ang imahe ng isang consummate professional. Para sa kaibigan niyang si Sol Mercado, si Norwood ay hindi lamang kakambi, kundi isang lifelong friend. Palaging present, palaging maaasahan.
there isn't a better friend in my life than Gabe. We've been best friends for almost 20 years. Pinakatumatak daw sa kanya ang sandaling magkasama nilang naipanalo ang Jones Cup Gold, isang alaalang dadalhin niya raw habang buhay. Sa mata naman ni Coach Yeng Giao, ang tunay na sukatan ng kadakilaan ni Norwood ay wala sa scorebox. Ito ay nasa kanyang character sa pagiging leader na iginagalang ng kakampi at kalaban at sa kakayahang pagsabayin ang tagumpay sa loob ng court at ng responsibilidad bilang asawa at ama. Wala akong alam na taong galit sa kanya, no? Maski yung mga kalaban namin, hindi nagagalit kay Gabe, no? Very close to his family, to his kids, to his wife. And I think yun ang yun ang measure talaga ng isang high character person. Sa kanyang talumpati, binalikan ni Norwood ang kanyang paglalakbay, isang kwento ng relasyon, tiwala at pasasalamat. He spoke not of numbers, but of people, not of accolades, but of growth. Ang basketball para sa kanya was never just a game. It was the vehicle. The relationships I've been able to build in between, not just from the basketball side, but business and all those ventures that I went into, all the way into the future, from teammates that are still ongoing in their careers. You guys have made my PBA career just unbelievable. It was also announced that his Rain or Shine jersey number 5 and Gilas Pilipinas jersey number 10 will be retired bilang pagkilala sa kanyang makulay na kontribusyon sa kupunan at sa Philippine basketball. Para sa agenda, Jonas Lavarias, Billionaire News Channel. Chaperone leaves her controversial talent agency na Wasserman. Dahil ito sa ties ni founder and CEO Casey Wasserman sa kina-late trafficked sex offender Jeffrey Epstein and his accomplice Ghislaine Maxwell. Rowan says she holds her teams to the highest standards. Giit din niya, no artist, agent, or employee should be expected to defend or overlook actions that conflict with moral values. Dati na rin umalis si Billie Eilish sa Wasserman. Other A-list clients ng company include Ed Sheeran, Coldplay, and Lorde. Sa royal news, Britain's Prince William embarks on his first official visit to Saudi Arabia. The heir to the throne toured the UNESCO World Heritage Site of Al Turaif, kasama ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Ayon sa Kensington Palace, the two are expected to discuss the kingdom's economic reforms, cultural initiatives, and environmental programs. Before William's visit, he and his wife, Princess Kate, broke their silence sa Epstein scandal, kung saan dawit ang kanyang uncle na si former Prince Andrew. The Prince and Princess of Wales said they were deeply concerned by the revelations. Buckingham Palace says it's ready to support any police investigation kay former Prince Andrew. That's after newly released emails suggest na nag-share umano si Andrew ng confidential British trade documents kay late sex offender Jeffrey Epstein. Despite the controversy, tila unbothered ang kapatid ni Andrew na si King Charles, who traveled to Lancashire, England via train. There, the king met with farmers and ruled charitable auctions. He was also presented to Pearl, a fell pony related to Queen Elizabeth's beloved pony Emma. And that's it from me, Ferdy Salvador. Back to you, Corina, Pinky, and Willard. Ano ang tansya nyo? 50-50 pa lang ako ngayon. 50-50. Yung muna, hindi pa tapos ang sentence. 50-50 sa ninenervyos ako. Okay. No, don't be nervous. I mean, I think most people are also wondering what happened in the Senate. Di ba yung Blue Ribbon Committee? Okay. Paanong nangyari na umirma na kayong lahat, halos lahat, bago umatras yung tatlo at hindi tayo sigurado kung bakit sila umatras. At ngayon, napalitan pa ang charges to preliminary investigation. May sagot si Ombudsman Boying dyan. Okay. Di ba sabi niya? Yes. That's politics. Oh, Yeah. that's politics for you.
Pero yung interview ni Senator Ping Lacson kanina, basically sinasabi niya, pag sinabi mo kasing recommended for charging, parang may kaso na daw. So to kind of maybe make it a little bit clearer, so recommended for further investigation or preliminary investigation, ganun yung parang wording na gagamitin nila. Pero narinig ko, sinabi rin ni Senator Ping kanina, pero hindi ko aatrasan yan. Oo. Di ba? Oo. Which means, siya at yung 3 pang iba o 4 na iba na unang pumirma ay pinaninindigan lahat ng findings na nandoon sa kanilang rekomendasyon. Yung original wording. Oo, Yes. tama. The original Ganun na nga wording. yan. So, yung sagot naman ni Ombudsman, hanga din ako sa kanya kasi nagpapakatotoo lang siya, di ba? Na yung iba siguro, iba ang sasabihin, pero siya diretso. Politika yan eh. So, ang tanong ko ito, kung politika yon pero kriminal ang ginawa, hindi ba pwedeng diretso na lang ang Ombudsman ang mag-imbestiga? Pwede rin, no? Di ba? Kumbaga naging symbolic na lang itong Blue Ribbon Unless Committee they're, report. unless they're Yeah. immune from charges Oo. like the Vice President. At saka ang importante yung records ng hearing ng Blue Ribbon Committee pwedeng magamit and yung mga testimony ng Right. mga witnesses nandyan pa rin on the record, no? Pwedeng magamit siya. And certainly, ginamit nila yan. Oo. Ng pag-imbestiga ng DOJ, ng Ombudsman, di ba? Yes. Correct. So, Kasi- nagpapatuloy ang sarsuela. Kasi sabi din naman ni Senator Ping, hanggang recommend, you can just, I guess, recommend only. So siguro, I mean, prangkahan na lang siguro para mas maging palatable, acceptable. Para hindi sila mag-away-away kasi magkakaibigan daw sila doon. Oo. So may ibang mga words na, sabi nga, softened yung kanilang ginamit na mga salita. Totoo kaya sila magkakaibigan doon? Amen? Feeling ko si Depende. Si SP tsaka si Depende. Senator Ping, friends talaga oo. sila. Yung Diba? solid, no? No permanent friends nor enemies. Only permanent interests. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.